Inihayag na po ng Pag-asa ang pagtatapos ng Northeast Monsoon o amihan kaya opisyal na pong nagsimula ang tag-init. Pero kahit na summer, tayo po'y sasalubungin ng bagyong Maysak o Chedeng. Ito po'y bahagyang humina pero malakas pa rin sa 190 kilometers per hour. Katunayan, ito po'y tinawag na ng US Joint Typhoon Warning Center bilang isang super typhoon. At sa update ng Pag-asa, sa lagay po ng bagyong Chedeng, nandun nagpapatrol si Bettina Magsaysay. Bettina, nasa ngayon si Chedeng at anong ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa maraming bahagi ng ating kapuluan? Ted, magiging maulan sa mga lugar ng Northern Luzon, dyan sa Central Luzon, pati Calabarzon. So magiging maulan yung Holy Week ng ating mga kapamilya sa lugar na yan. Sa ngayon ay nasa 1,165 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar ang bagyo. At inaasahan natin na papasok to sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas yan ng umaga. Bahagyang humina nga ang lakas ng bagyo mula sa 215 kilometers per hour kanina ay nasa 190 kilometers per hour na ito ngayon, na may pabugso namang umaabot sa 225 kilometers per hour. Pero ang ganito kalakas na bagyo ay nasa typhoon category pa rin ayon yan sa Pag-asa. Bumilis naman ng konti yung takbo ng bagyo sa 20 kilometers per hour at gumagalaw pa rin itong pa-west-northwest. Base sa datos ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Aurora, Quezon o Isabela area. Hindi talaga, Ted, makapagbigay ng exact location ang Pag-asa dahil malayo pa ang bagyo at maaari pa itong gumalaw pa north o pa south. In the next 24 hours, posible na nga magtaas ng storm signals ang Pag-asa. Ang Bicol region kasama ang natitirang bahagi ng Eastern Luzon at Eastern Visayas ang unang makakaranas ng pag-ulan na galing sa bagyo. Maabutan din ng pag-ulan dito tayo sa Metro Manila pagdating ng weekend dahil naman sa lawak ng bagyong Maysak. Kapamilya, kasama natin ngayon si Sir Jory Lois, ang weather forecaster ng Pag-asa. Sir Jory, ang una natin tanong, kung ano po ba yung pwede nating asahan sa bagyo na ito? Marami ba itong dalang ulan? Well, sa aming pagtaya, yung pinakahuling pagtaya natin, pag ito'y naglandfall dito sa, assuming dito sa may Aurora, ay may dala-dala po ito na heavy to intense rainfall. Kaya po kami nagbababala na ngayon pa lang doon sa mga posibilidad ng flash floods at saka landslides dahil alam natin na yung dadaanan nitong si Chedeng ay mga mabundok kaya may possibility po ng mga landslides sa areas na yun. Sir, pangalawang tanong, syempre yung JTWC po, iba yung kanilang lakas na ibinibigay dito sa bagyong Maysak kumpara sa Pag-asa. Mas mataas po yung sa Joint Typhoon Warning. Sir, bakit po may malaking discrepancy po? Well, natural lang naman po na magkaroon ng pagkakaiba at medyo may kataasan nga yung nakukuha ng JTWC dahil yung kanilang pamantayan o criteria sa pagkuha ng hangin ay 1 minute average. Ang ginagamit naman dito sa Asia, particular dito in Japan, China, Pilipinas at iba pa, ang ginagamit po natin ay 10-minute average. So, magkaiba talaga yung nakukuha nating lakas ng hangin. Sir Jory, huling tanong ko na lang po, yung tungkol sa storm surge kasi nagiging posibleng maging mapanganib ito sa ating mga kababayan. Ano pong mga lugar ang makakaasa nito at gaano po ba kataas? Well, asahan natin yung 4 meters na taas nitong storm surge. Lalo na po dito sa may silangang karagatan o sa mga coastal areas ng Aurora, ng Isabela, Quezon, and even dito sa may Bicol region. Ted, meron po ba kayong tanong para kay Sir Jory? Salamat, Bettina. Jory, una, yung binabanggit ni Bettina kanina na Giwan Eastern Samar, point of reference lamang yon para hindi malito ang mga taga-Samar. Opo, actually point of reference lang yon para makita lang nila kung gaano kalayo, makita ng ating mga kababayan kung gaano kalayo pa itong si bagyong Maysak na papangalanan natin Chedeng. Pero definitely wala po ron sa Eastern Samar itong bagyo na to at hindi po natin nakikita pupunta doon. Okay, malaking bagay ngayon, Jory, kasi ang magiging mga typhoon signal sa iba't ibang mga probinsya, considering ang dagsa ng mga babiyahe ngayon, sasakay sa mga sasakyan pandagat at maging yung mga pauwi matapos nga ang long weekend ngayon. Kailan magtataas ng typhoon signal at anong mga probinsya ang posibleng magkaroon ng signal dahil nga yung mga tatawid sa Matnog galing ng Allen, yung Batangas, Mindoro area, maging Katiklan, diyan naman sa Malay Aklan?
Well, Sir Ted, base po sa ating forecast, so nakikita na po natin na within 24 hours magbababa na po tayo ng public storm warning signal number 1, most probably dito sa Bicol region. So, ang pagkakaintindi po natin, once na nag-issue tayo ng signal number 1, pahihintuin na po yung mga ferry na naglalayag po doon sa inland seas natin, particularly dyan sa Bicol and Samar area. So, kung ngayon po aalis yung ating mga kababayan, ngayon po sila maglalakbay, pwede pa po. Pero siguro po, once na sinabi na natin, nagtaas na tayo ng signal number 1, pahihintuin na po yung biyahe doon. Jory, ano ang araw na pinakakritikal sa magiging pagtaya ng Pag-asa sa dami ng may typhoon signal at lawak ng bagyo? Okay po. By Friday, maraming bahagi pa po ng ating bansa ang makakaranas ng magandang lagay ng panahon. Pero ito pong Bicol region at saka itong eastern coast ng Quezon at Aurora, makakaranas na po ng mga pag-ulan. At that time, may nakababa na po siguro tayong signal warning dyan sa areas na yan. And then, by Saturday, asahan na po doon sa nabanggit ko, Quezon, Aurora, dyan sa Isabela, and then Bicol region din, makakaranas na po sila ng stormy weather o yung masungit na panahon sa mga areas na nabanggit ko. At yan ay Sabado de Gloria, Jory, at inaasahan nga ang pag-uwian sa Easter Sunday, kaya asahan na rin natin na marami ang posibleng may stranded dahil nga sa walang biyahe ang mga barko. Sir Ted, kaya nga po naglabas na kami kaagad ng mga advisories ngayon para rin po sa mga kaalaman ng ating mga kababayan na bibiyahe at yung mga nakabiyahe na ano po ba ang magiging plano nila once na dumating na po itong bagyo. Definitely, malakas pa rin itong bagyo na to at inaasahan din natin na magkakaroon ng mga pagkasira. So, pwede po talaga na may stranded sila pabalik sa Metro Manila by Sunday. Nabanggit mo kanina, Jory, na bahagyang humina yung bagyo. Ano ba ang mga factors kung bakit humihina ang bagyo? Well, kung titingnan po natin o yung reference natin si Bagyong Betty, halos parehas din po yung nagpahina sa kanila. Unang-una, yung si Bagyong Betty ay halos nag-westward or west-northwestward. Dahil po ito sa ridge sa high pressure area na kumbaga nag-guide sa kanyang direksyon. Ganun din po ang mag-guide dito kay Bagyong Chedeng. Ngayon po, humina rin po si Bagyong Betty bago po mag-landfall. Humina po si Bagyong Betty. At ganito rin po yung nakikita natin. Dahil the same po yung weather system na nahandon. Mataas po yung vertical wind shear and at the same time yung kanyang ocean heat current ay napakababa. So, yung factor na nagpahina kay Betty, maaaring factor din na magpapahina dito kay Chedeng. Pero beware po, si Betty ay hindi gaano kalakasan. Kaya po nung humina siya ay naging LPA. Pero ito pong si Maysak o si Chedeng ay napakalakas po. Sa Metro Manila, Jory, ano ating inaasahan na posibleng pinakamataas na typhoon signal? Well, maaaring pinakamataas po ang signal number 2. At kung ito ay inaasahan pa natin na medyo mag-decrease pa ng kanyang intensity. Pero definitely by Saturday, magkakaroon na po ng mga pag-ulan at mga paghangin dito sa Metro Manila. Maraming salamat, Jory, at balik sa iyo, Bettina. Ted, konting paalala lang, alam natin na lahat ng ating mga kapamilya ay naka-vacation mode na or holiday mode na. Kaya wag mo naman po tayong magtubili na i-check po yung mga weather forecast ng Pag-asa para naman siguraduhin na ligtas ang ating magiging biyahe ngayong bakasyon. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Ted. Maraming salamat, Bettina Magsaysay, kasama si Jory Luis mula sa Pag-asa.